Ramdam natin ibang simoy ng hangin. Ito ay tanda na mayroong darating. Pagsilang ng sanggol doon sa Bethlehem, siya ang nagligtas ng kasalanan natin. O bakit pa nalimutan na natin ang siyang tunay na diwa ng Pasko? Mag-alay sa ating kapwa, lalo't di pinagpala. Tayo ay magmahal nang walang kapalit. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Sana'y magilom na mga sugat natin, kahit iba-iba paniniwala natin. Kaya ngayong Pasko magkasundo tayo. Pareho lang naman, maganda ang hangarin. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay isa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Ang tunay na Pasko ay tayo. Ano man ang ginagawa natin, ang Pasko ay pagmamahalan, pagbibigay, kapatawaran. Ang Pasko ay ikaw at ako, iba-iba man ay iisa tayo. Tayong lahat ay Pilipino. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yan ang tunay na diwa ng Pasko. Yes, mga higala maayong hapon ka natong tananog. Welcome din sa itong managuban sa atong tulumanoong tambayan sa Radyo Pilipinas. No? Sa kama nag-umong hapon ka natong tanan, no? Anyways, mga katambayan, kamusta? Kamusta mo diha, no? Ay, kadawang adlaw sa Misa de Gallo kaganihan, no? Ato sa dini plasta daw yan, ha? Ay, kadawang adlaw sa Misa de Gallo. Kaganihan kadlaw, no? Katulo na po, kumusta na? Palit na ba mo puro sumbong? Ay, puto bongbong di ay. Puro sumbong. Mga na diri kabuang, di dila. Ay, puro sumbong. Asa naman to?
Basi ina na po, nang ano po ta. Ara, puro sumbong. Basta, puro sumbong. Di ba? Anyways, mga katambayan, no? Atong hisgutan karon no, ang nahimong accomplishment, no? Nagandagan po ni accomplishment mga igala. Sa to ang nag-inusaran dako nga hospital mga igala no nga abi nato Davao ray makuan. Davao ra jud ang matiman no. Kining Southern Philippines Medical Center mga igala. Well, daghan reklamo diha mga igala kay grabe daw kayo mga igala no, kay daghang mga matay diha mga igala, but tungod kay sa ginadagsa siya og kaning mga daghang pasyente no, dili lang kay sa tibuok Davao region mga igala kundi sa Mindanao kay tungod daghan taog kanang mga ginatawag na to nga medyo advanced nga mga technology sa tong kwan din ha no. So diha ginadala sa kwan Southern Philippines Medical Center kay ingon sila kompleto o mo nang ginaingon sa kwan pero lagi especially kay mga emergency no, daghan kay mga magyaw-yaw diha mga igala. But nonetheless mga igala, ato ang Southern Philippines Medical Center mga igala, nindot jud og kanang kwan yun, nindot jud og kanang sa tawag gani, nindot jud og kanang mga facilities mga igala no. Well, kung kakan, well, tao ron po ng mga nurse ug doktor dira. So makuad yun na sila. Tawag gani, maupos ang pasensya. No, pasensya na lang gano'n. Anyways, mga igala no. Di na maglangan no ato na paminaw na nahimong kalampusan sa Southern Philippines Medical Center mga igala no sa tibok 2024 mga igala pinaagi sila Medical Center Chief na si Dr. Ricardo Audan. Paminaw na to. So karon ato nagdala na lang ko ano kay nag-print out ko kay may plan B just in case walay LCD so wala mati LCD for this. Una-una, I saw this picture na logo. This is not the official logo anymore of SPMC. Kasi kung naalang ang tatay LCD, I can show to you this one. Hindi na maklaro, no? Pero, dili na isang official karon. Ang official with 1917 to 2000, it was the time na nagsintingal ni nagpa-contest ng logo, mani nakadog. So, bili na to siya. Nawala ang kalit. Kailan po nag-start yun ay 20 yung bago okay, sa 2017, ang new logo. That's why, gina-emphasize na mo na naging bagong logo. So, gusto na ko ito ipa-release sa inyo. This is not the one. This is not the one already. So, maayo kay naman to sa media. Anyway, do you want me to speak by month? By month niya ako. Pwede. Ha? Okay. Katong January, of course, nami 87 residents na graduate. Remember, ang SPMC, pamanan sa training hospital. So, nami 87 residents na graduate, 14 solos. And it was also in January na we received an international award sa Dubai for the advocacy of organ donation. This is the organ donation, advocacy. Okay, fast forward na lang ta. Sa February, naka-acquire ni the first in the country and first Southeast Asia to acquire hybrid ando cat lab. Nami cat lab, no? The first in Southeast Asia, not even Manila or Cebu, na sila for this. And then, in February also, in February 14, ang expensive, di-waive na namo ang consultation fee sa OPD. For the longest time, may consultation fee na 100 pesos. No? Pero last February 14, as our Valentine gift to our patients, wala na yung consultation fee. No? So, naluloy na din sila ha, kay 100, so mag-visit sila at atong OPD kay wala yung pamasahe. Kung namin yung pamasahe, wala yung pagkaon. So, it's that was in February, no? Then, tapos February also, nagbawa signing ni sa Abaytis on the improvement of our healing garden. Kung makaadto mo sa expensive, literal na to, no? Ang healing garden sa front ba sa ICU, no?
So ang nag-donate ng rehab to the tune of 4 million is the Baba Light Tower and Aboitiz. No? So na-support ni dapat ako na LCD ba kaya makita na mong kuan for this. Next, sa March, ang March na po, nag-open mig isa ka ward sa EMP, mga 40 beds, and then another OPD pharmacy. Ang OPD, ang pharmacy na mo, satellite pharmacy, siguro mga 11 pharmacy na. And then sa March again, they were recognized as top 1 taxpayer of BIR East Davao for calendar year 2023. No? And then it was also in March na I was called in the Senate, no? Because nakakubawat ng sulat coming from them as a resource speaker, kaya nag-apply ni ang sponsor nag-apply of increased bed capacity from 1,005 to 2,000. So, at dito, so ako nag-speak dito, sa lower house, approved na ang 2,000 bed capacity increase of SL from lower house. Pero I was told it takes time. Ang proponent ani si Congressman Isidro Inab. It's a it's a House Bill, hindi ko naman, I think 9991 House Bill, increasing the bed capacity of SPNC from 1,005 to 2,000. Approved na siya sa lower committee. Okay? And then, in April also, so it was good. I had my SOHA, yung State of the Hospital Address. Sa hospital address na ako, di-promise na ako sa mga employees, especially the GO, to increase their salary. Increase their salary, no? Coming from our income, the GA for that. So, it will be in 3 tranches starting from July, for 3 months, July, August, September, October, November, December, then January 2025 onward. So, na ako example of the increase of the salary of a DO, for example, as a nurse, no? Dito ko klaro, no? So, that was during my SOHA. Nag-take effect sa July, August, September, October, November, December. And then sa April, nag-open ko Madayaw Lounge. It's a lounge intended for pre-ward, mga private ward patients. So, ang private patients na mo, usually muagi mag-ER. Karon nanatay Madayaw Lounge, no? Madayaw Lounge na to. Everybody knows, you know, Madayaw, no? It's a mura lang sa mabuhay. So, before na kong Madayaw, so it was inaugurated in April. So, about this period. And then, it was also in April, nag-inaugurate na ako ang 20-bed capacity of the Veterans Ward. So, for the information of everyone, na ay Veterans Ward ang SPMC. It was budgeted by the Philippine Veterans Tibok Office. So, kung naamoy nalibawan mga basta ma-misnomer yung veterans kasi ang tulad na veterans daw, upat na lang daw na sila sa Davao. So, karon, if a policeman retires, no? Veterans na daw na, so pwede, and your immediate family, pwede siya sa veterans. So, kung makata mo dito, very nice yung veterans na mo, kaya may mural painting about the war. And ano siya, no? So, money siya, mapunta kung natin LCD. And then in May, we blessed and inaugurated the dormitory of SPNC 90-bed capacity. No? So, nami dormitory sa SPNC napit for the best. Okay? And then, in May also,
na recognized o awarded ang SPNC as the Prime SRM Maturity Level Bronze Award. No? So, maturity level na siya. In June, Dagami Medical Mission, no? So, one of our social responsibility is to get out from SPNC to go to Gida, mga Gida places for that. So, nangat kami, so, Dagami, atuan. It was also June na we supported the Love for All Caravan, o kaning Bagong Pilipinas Service Fair. So, ano? And then, in June also, every time na taking sa mga nurses, nag-actively, nag-add kami to have a booth, no, to promote SPNC for the nurses, no, for that. In July, so, sama city na ako, mga itong first grant sa mga GOs na nag-increase sa ilang sweldo for that. And then, in July also, nami MOA signing with the TESDA. With the TESDA. Ang TESDA, nami MOA signing kay murag mo train sila sa among plumber, electrician, mga carpenter for that. So, nami MOA for them in July. Okay. In August, more on kami kanang Hospital Week celebration. We have sports, we have dance contest, pageant, we have show, we have academic contest for this. And then in August also, we have mass oath-taking ceremony for our employees. So for the mass oath-taking, we have 243 promoted during our mass oath-taking. No? So, yun ako kayo mabasa, pero may mga nurses, admin, may mga doctors for this. No? So, mass oath-taking. And then, in August also, we recognize employees who have been with us for 40 years, may 43 years, 40 years, may 30 years, may 25 years, may 20 years, and service awards ang tawagan na, service awards. Okay? It was also in August na medyo na-toxic ang hospital because of the Kibuloy crisis. No? So, may na lang sa during the crisis kay Kibuloy, Pastor Kibuloy, that was long weekend. Di ba long weekend to siya? So, what I did, we converted the OPD lobby to emergency intended for them because I cannot mix the casualties of the Pastor Kibuloy to our emergency case. Sa emergency pa lang, pag na kayo pasyente. So, di-convert akong OPD as the ER temporarily, no, for that. And then, September, we have a Mindanao Caravan Fair. So, active to me ato, no, and it was the first time that House Speaker Martin Romualdez came to SPNC. He was the first House Speaker to come to see SPNC. We had 3 presidents who came over before. Pero House Speaker, isa pa lang. No, but let me emphasize to you, ang SPNC non-partisan. Non-partisan ka. Partisan na kayo. Non-partisan ka. Okay? Okay, so, bagang pa rin din. Bagang pa makayo. Okay, but anyway, ang akong last na lang isulti sa inyo, last November, this November, we opened, inaugurated, and blessed the Bahay Pawalayan. It's a 5-story building intended for the watchers. Pero ang guidance ang istrikto kayo na only outside Davao City. Na outside Davao City. Pero naman po Davao City na layo, like Marilog, Bukito, we facilitate them. So, libre ka na, libre. No? So, kadaga kayong percentage na nagatulog sa gawas for that. And then, so this was inaugurated by Senator Bongo. Okay? And then, this November also, we have the MOA signing with the UP Mindanao for the medical schooling. Ang UP Mindanao mag-open sila
medical school. No, SPNC will be the base hospital. So nagbawa signing ni. So probably by August or October next year mag-open na sila for this. And then this November also nag-organize, nag-conduct ang DOH Hospital of Harmonized Health Award, and SPNC received 15 awards from the DOH Region 11. So, kompleto niya. And lastly, ang gusto na ako i-relate sa inyo, accomplishment, SPNC purchased and acquired the first surgical robotics. SPNC will be the first DOH hospital in the Philippines to have a surgical robotics. So, mag-opera, robot na. No? So, it's beyond the first. Hanggang na anong robot sa akuan. We're just waiting for the timing. You know, ang situation karon sa whom to invite. But kanisa sa among income gikan. Sa ilang income. So, first ang SPNC, I think there are only 5 hospitals in the Philippines to have this robotic. Not even in the South they have one. Tuloy sa private sa Manila, isa PGH. PGH is not DOH hospital. So, ang next ang SPNC. So, believe ang taga Manila ito, naka-acquire ng SPNC o robotics. Pero kaning robotics, believe isa basa-basa makagamit because we need 2 to 3 months of training. Using the robot for this. Kung di ka kapasar, di ka pwede mo. So, appeal sa package. So, I think, more or less, mawala na sa akin. Thank you so much. So, mga ito mga igala, no? Ubay-ubay po ang accomplishments na gikuha ni Dr. Aldan mga igala, no? Una na dito, balay pahulayan, no? Kung nasa, nanay masilungan, no? Katong mga dili taga Davao. O, emphasize na ito, dili nga mga taga Davao, nga watchers, no? Nga muanhi diri sa Davao, no? Nga magkuan, daghan kay katimanon, tapos di man sa pwede dito sulod. Pero dito sa balay pahulayan mga igala, no? So, di na sila magkuan po dito. Di na sila problema mga igala, no? Kung asa sila mga tulong. Ikaduha tuwi ka to robotics mga igala, no? Itong sa operation, wow! Kanindot, no? Mga robot na ang mag-opera mga katambayan, no? Pero kan man mag-training pa mo po daw sila mga tao po daw, no? Para ni ini. Ay nako. Anyways, mga igala, ay nako ko kay kuan na. Taga nagkulbaan na ani no kay kuan daw ko no. Basig lahi daw ko daw maoperahan sila pag robot no. Oy, dali po daw. Mas accurate pa po ang robot mga igala no. Kaya para sa kuha ha. Sa mag-opera prince. Tisingin daw man daw. Bahala mo diha. Kamu na di mo pa-opera na dito. Anyways, mga igala, balik ito mula sa mga importante pa. Inom-nom nga ito si Biana. Yes, mga igala, balik kita din sa tumanaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kamusta man mo diha, no? Santang ga-break. Pasensya rin, kaya di ako kuha na kay nagakuan ko, no, nagarani nose ko karon mga katambayan, no, lisod ni maigo. Well, nya karon pa nga na ay ulan og taligsik karon ulan karon ba, no. So anyways, mga katambayan, no, dinita sa atong kuno, karon mga igalo, no, isa ang internet mga igalo, no, sa vital nga kuan, no, tool mga igala no, sa tanang butang no, whether sa tong trabaho sama nako nga sama namo nga mga nasa media mga igala, importante gid ang internet mga igala no. So kung dili na to kung wala gi internet wala may trabaho gid makuha no, kay di mi ka pangawat og storage pika station charing bitaw di mi ka kuha og mga balita no, kay sa una mga igala access man gud namo sa una sa balita mga katambayan no. Kay naara sa kuan no, matugid mig mga lugar no, police station karon pwede na naging easier, it becomes easier para sa mga maka-access og balita mga igala or mga impormasyon tungod sa internet no. So daghan gid og gamit ang internet mga igala no, di lang ta dapat puro TikTok or puro TikTok pod. These are platforms also mga igala no. Actually these are platforms mga igala no, sama na lang sa Facebook no, kung asa ta nag-live karon no, na dapat i-utilize nato properly no.
mo na ang kuha na to mga igalan, no? So, dagdakan og gamit ang internet mga igalan. Wala may dili lang man kay puro kadaot po nantong mahatag po, okay? Dali na kayo tayo makakuha og information mga igala. Kaya lang, walang gina-utilize og tarong sa to ang mga katawhan gyud mga katambayan, no? So, mo to, kagabi, no? Sa usa ka kuan, sa usa ka, kanang Thanksgiving party, no? Paghipahigayon sa Globe mga igala, no? Ang Globe Telecom mga igala, no, ilahan ang ginatutukan karon, no, ang pagkuan sa edukasyon mga igala, no? Using the internet mga igala for education, no. So dapat igiyahan kini sila maayo mga igala. And of course mga igala, no, on how to use AI responsibly mga katambayan. So ang AI di man daotan, no. Ato lang ginagamiton, no. Di na po nang sige pangupya pod, no. Mahimo na tatapulan. Gamiton nato na, no, to aid our learning, no? To aid our learning, dili kay puro lang ta atong iasan lang po tanan sa AI pod, no? So dili dapat ingon, no? So anyways mga igala, dili ta maglangan, no, ato paminaw na nahimo pahayag kagabi ni Globe, asa naman to? Globe Chief Sustainability and Corporate Communications Officer mga igala, walay lain mga igala, no? Si Ma'am Yoli Crisanto. Paminaw na to. There are a few items na bibigyang pansin or more investments coming from Globe. So he mentioned AI, he mentioned cybersecurity, no? Sabi ko kanina dun sa mga editors natin, baka dapat magpa-contest tayo. The only person na hindi mabibiktima ng scam ng 2025. No, yun ang mananalo. Right? Okay. Tapos, cybersecurity, AI, we're also talking about a resilient network, right? And we're also looking at education, no? So we're gonna be using artificial intelligence also para sa education, no? We just partnered with Khan Academy and nailabas naman yata yung press release natin, ewan ko lang dito, no? Pero we did partner alongside Ayala Foundation Inc. And of course, palalakasin pa natin ang ating 5G network. But more than that, ewan ko kung napansin ninyo, nagbago na yung ating tagline. Napansin nyo ba yun? Go forward together. Go forward together. So, hindi na po sa atin ang mundo. Kasi na-claim na natin. Right? Kaya ngayon, go forward together. Our aspiration is really to use better customer experience or superior customer experience as our differentiating advantage. And to do that, kailangan namin kayo, please evangelize and advocate using our digital channels, lalong-lalo na yung ating Globe One app. Ayan, kasi one-stop shop na, nandoon na. Kailangan nyo ng tulong, nandoon na rin siya. Gusto nyo ng pang-mobile, nandun siya. Pang-broadband, nandun din siya. Alright? So, alam nyo ba na 15 million na ang merong nag-download ng Globe One app? Samantalang nung nag-umpisa tayo, just a few years ago, 500,000, masaya na kami, di ba? Now we are 15 million strong using Globe One app. At kung nakita nyo yung ating video kanina, 8 out of 10 Filipinos are using GCash. So, ladies and gentlemen, we are all Filipinos here. Welcome to the world of digitalization. Eto na po talaga tayo. We are already at the cusp. So, konting push na lang, no? Konting-konti na lang. Tayo po ay makaka-experience na ng the wonders and the joys and the very much convenience and ease of use of digitalization. So, tulungan niyo po kami. Kami po ay sama-sama tayo. Let us all advocate for it, no? Isa yan sa pinaka-importanting gagawin natin sa 2025. Lalong-lalo na in the area of education. Can you imagine the power of the internet pag nasa
nahawakan na ng bata, no? So, we want to reverse yung napakababang PISA scores ng ating mga kabataan, no? And we want to be able to use our internet for STEM education, no? So kung kayo po sa ating mga anak, no, kausapin niyo po sila, wag lang po tayong TikTok ng TikTok. Wag lang po tayong Facebook ng Facebook. Ang Pinoy is still nasa top 10, no, in terms of number of hours of use ng internet every day. At least 10 hours of social media every day. Kahit 3 oras man lang doon, ibigay natin sa STEM education, no? So, para sama-sama po tayong uunlad as one country. Yan. And of course, huwag natin kalimutan ang ating mga advocacies. Nandyan pa rin po tayo sa HAPAG, ang ating Senior Citizen Program, ang ating Digital Thumbprint Program, at marami pang iba. O, yan. So mga tumahigal, ang pahayag ni Ma'am Yoli Crisanto, ang Chief Sustainability and Corporate Communications Officer sa Globe Telecom Incorporated, mga higala, no? So, anyways, mga katambayan, wala tayo igong oras, hantod sunod na usab, no, din sa ito panaguban, sa tutulungan tambayan sa Radyo Pilipinas. Daghang salamat mga katambayan, o maayong adlaw karatotan, unta maayo gid, no? Wa mo na ulanan dira mga katambayan, no, kay para have merry gid atong Christmas, no, hindi mo magkasakit, no, hopefully kwanta, no, kanito sa gani kanang healthy Christmas ta mga katambayan. Ingat po sa inyo ginapangkaon pod karon, no, kablo ko left and right na parties. Anyways, mga gala, salamat, mayong hapon, o musunod na ang balitang pambansa.